Hey guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po ako, nag-iisa ninyo nagmamagandang ka-legitary guys nagbabalik upang maghatid ang latest update and fresh happenings patungkol po sa TVJ. Basta mga chika na may kinalaman po sa Itbulaga, sagot na po natin yan. At ganun din po sa mga chismis sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman, kung di ka pa nakaka-subscribe, i-click mo na yung subscribe button na nasa baba para maging updated ka sa mga chika natin na nasasagap araw-araw. At ganun din, pakidamay na rin po ng notification bell na nandyan sa baba para kayo ma-notify sa mga susunod nating mga reaction videos. So, ito na nga guys, para po sa gabing ito, unahin po muna natin pag-usapan ang mga kaganapan kanina sa Itbulaga. So, halos kompleto po ang mga Itbulaga host, ang mga legit na Dabarikads. Nariyan kompleto po ang TVJ sa ang Itbulaga Girls, Maine Mendoza, Karen Astrup, Raisa May Dizon at Tasha Mulak, Miles Ocampo nariyan. Nandyan din po si Ike, si Mama Alain, si Mayor Jose Manalo, si Kuya Wally, and mukhang ang wala lang po dito ay sila Kuya Ryan. Kasi sa ngayon busy pa rin sa kanyang family, no? Sinusuportahan po ni Kuya Ryan yung kanyang anak. So pagbigyan na po natin. So, minsan na lang naman, although nakakamiss rin si Kuya Ryan, kasi iba din po yung kanyang presence sa Itbulaga. Ang lakas pong makasosyal, makaprofessional, dahil dito po kay Kuya Ryan. Anyway, kanina nga po ay opisyal nang ipinasilip po ng Itbulaga ang behind the scene ng ang lihim ni Mayor na kanila pong presentation para po sa Father's Day. So, base po dito sa sinabi ni Mayor Jose ay maiiyak po tayo sa kwentong ito. And mukhang nakaka-touch, lalo na't patungkol po sa pagtanggap ang tema po nitong kanila pong kwento. Kung saan mahirap naman po talaga sa isang ama, lalo na kung naamoy na po nila yung kanilang anak at kung ma-pride pa naman ang isang ama. Naku, hirap na hirap pong tanggapin. Pero dito nga po, sa palabas po na ito ng ang lihim ni Mayor Manalo po na presentation ng Itbulaga sa Father's Day ay ipapakita po nila kung gaano kataba ng puso ng atin pong mga ama, lalo na po sa mga tumatanggap at patuloy pong sinusuportahan ang kanilang mga anak. Ano man ang kanyang kasarian, at makikita nyo nga po dito na still mayor po itong si Jose Manalo since siya po ay tatayo bilang ama ng kanya pong nasasakupan at haligi ng kanilang tahanan. Kaya naman, abangan po natin yan mga Kadarikad sa June 29 na. And kanina, nireveal na nga po nila ang kanilang special guest, si Miss Arufa Gutierrez. So, abangan po natin yan mga Kadarikad kasi mukhang pinaghandaan po talaga nila ito at napakaganda po ng kwento. I hope na tumabo rin po ito ng ratings sapagkat deserve po ng TVJ. Samantala, update naman po tayo nitong nakahapon po pala, no? Hindi lang po ako umabot sa pagbabalita kagabi kasi masyadong malalim na po yung gabi. Pero nakita nga po natin itong update ng isa po nating ka-legitary guys na nagkakaroon po ng problema sa kanya pong signal sa TV5 sa Quezon Province. Dito po yan sa amin, Quezon Province, no? And napapadalas na nga po ang pagloloko po ng signal ng TV5 dito. So, kagaya nga po kahapon, ito't nagloko na naman nga po ang kanila pong signal. Sana ay umabot po ito, makarating sa TV5 kay MVP na kung sana ma-actionan po dahil marami po ang nahihirapan sa pag-access po ng signal sa TV5. So, for sure, isa po ito sa mga dahilan kung bakit yung ratings po natin ay parang napako po sa 3%. Noong mga nakaraan naman po, di ba, ay umaabot naman ng 4%. Pero ngayon, siguro dahil nga sa pagloloko po ng signal, mahina na nga.
Kokonti na nga lang po yung mga lugar na abot po ng signal ng TV5, eto po magloloko pa. So, syempre, yung iba, lalo na kung wala pong data, hindi na lang po makakapanood. Or yung iba naman na kung may data or may wifi, ayun, maswerte po na makakapanood online. Pero papaano naman po yung mahihirap nating kababayan, di ba? Na mga kapatid. So, wala na. Mahihirapan po sila and no choice kundi ang matulog na lang sa tanghali. Anyway, credit ka po pala dito kay ate na nagpabatid po na kanyang nararanasan ng signal sa TV5 sa Quezon Province. And ayan, nireply nga po niya ito sa mismong page or mismong account ng Itbulaga dyan sa X or dati pong Twitter. So, maganda rin na makarating po ito sa kanila at malaman po ng mga ka-legit Americans natin. Kaya ganito yung ratings natin. For sure, malaki po ang kinalaman ng mga ganitong pagkakataon. Grabe, signal rich pa nga lang po ng GMA at ng TV5 hindi na po patas sa paglabanin. Lalo pa kaya na ginawa pa nilang 5 yung ginagamit na channel ng Showtime. Di mas lalo pong sobra-sobra nang hindi po patas ang labanan. Samantala, sabi naman dito ni Be Anything But You, kaya pala sumisimple si Vice na banggitin ang TV Patrol. Kasi sa All TV na rin ang TV Patrol. Nagsorry pa kunyari pa kay Gozon. Sinadyan niya yan. May chismis na ililipat na lahat ng ABS-CBN shows sa All TV. Naiisahan ang GMA ng ABS. So about naman po sa shows ng kapamilya, I think hindi po ito basta-basta mawawala sa TV5. Ere dahil 5 years sa kanilang kontrata kung hindi ako nagkakamali. 5 years ang pinirmahang kontrata ng ABS at ng Media Quest para sa content. About naman kay Vice Ganda, parang kanina nagsorry po ulit siya. Parang may nabasa po ako sa X or sa Twitter since hindi naman yun yung focus natin. So, nadaanan ko lang po talaga kanina. And, ayun nga, parang muli na namang nag-sorry kay Miss Annette Gozon. Itong si Vice Ganda. Kung hindi ako nagkakamali, ang chika ay parang ABS-CBN ang binanggit na nanggaling yung papremyo siguro yun or whatever. Tapos nag-sorry sa GMA. Bakit magsusorry? Ayaw ipaalam na sa ABS-CBN galing? Sa ABS-CBN show yan eh. Anyway, tama man po o mali yung buong detalye ng ating chika about dito. Ang punto ko po kasi dito is that bakit parang napapadalas yung paghingi po niya ng sorry? Bakit ganon? Sinasadya ba talaga or nananadya na ba talaga itong si Vice Ganda? Katulad nung komento nung isa, sinasadya daw ni Vice yung tungkol dun sa pagbanggit sa TV Patrol. Anyway, let's move on and pag-usapan naman ang komento nitong iba pa nating komentor sa nagdaan nating update from Pet Anthony T. Channel. GMA, gawa kayo ng noontime show. Ayan. At mukhang inuutusan na talaga ang GMA. Oho, GMA, gawa-gawa din ang sarili nyong noontime show. Kayo ang kayo ang number 1 TV station, pero kayo yung hindi makapag-produce ng sariling noontime show. Sabi naman dito ni Noel Ski, gamitan lang yan. GMA should produce, yun pa rin ang kanyang komento. GMA should produce their own noontime show. It's Showtime is an ABS-CBN show, not GMA7. Pero sa ngayon kasi win-win situation na lang po talaga no? Parang ngayon yung nangyayari po ngayon base dito sa atin pong mga naoobserbahan. Parang wala na po yung kanya-kanya, yung pagalingan. Win-win situation na lang po talaga. Kagaya nitong collaboration ng GMA at ABS sa Showtime. Sa halip na gumawa ng sarili, sumugal ang GMA7, hindi. Tinanggap na lang po nila ang
mula po sa mortal na kaaway, kalaban po rather na network ng GMA, ang ABS-CBN or Kapamilya Noontime Show na It's Showtime. So kayo ba guys, anong inyong comment patungkol dito? Pa-comment nga lang po sa baba and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.